Magluluto na nga dapat ako ng ulam namin, pero bago nga yun, naisip ko muna na isampay itong mga pang-alis ni Atina na nilabahan ko nga na pinaikot ko sa washing. Konti lang naman to, kaya inuna ko na lang muna to bago nga magluto ng ulam. Pero pagkatapos nga na itong mga damit na pang-alis ni Atina, meron pa ako mga pinaikutan sa washing na ilan ng mga shorts namin. Nabasa na kasi yung mga short na yun mga mamis dito sa CR kanina nung inilagay ko, kaya hindi pwedeng hindi ko na ituloy ipaglaba kasi nga baka mamaho yun kapag hindi ko pa nilabhan. Naghahabol din kasi talaga ako na makapaglaba ng araw na to mga mamis kasi nga may notice na mawawalan daw ng tubig kinabukasan at hanggang isang buong araw yun mga mamis, kaya naglaba talaga din ako kahit konti lang yung labahan ko. Kaya pag natapos naman ako magpaikot ng mga shorts sa washing mga mamis, mag-iipon naman ako ng tubig. Kaya kung napansin nyo kanina, merong malaking drum dito sa may kusina. Habang nagpaikot lang ako ng mga shorts sa washing, sisimulan ko nang mag-asikaso ng ulam namin. Bali nagsaing nga muna ako, tapos kanina bago talaga ako maglaba, pumunta na ako sa may Robinson para nga bumili ng mauulam namin. Bumili lang ako sa Robinson ng halagang 100 pesos na chicken giniling. Tapos bumili na rin pala ako ng chicken breast para naman sa kinabukasan na ulam namin. Bali ang ulam pala namin ngayong araw na to mga mamis ay ginisang ampalaya. Pero itong gisadong ampalaya ko ngayon mga mamis, hindi itlog ang ihahalo ko dito kung hindi giniling na manok. Hiniwa-hiwa ko nga muna yung ampalaya ng maninipis, tapos naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas na panggisa ko. At dahil nga matigas pa itong chicken giniling na nabili ko or medyo frozen pa, ito na lang muna yung una kong sinalang dito sa kawali. Tapos naglagay lang ako ng paminta at saka paprika. Paminta at saka paprika lang mga mamis para medyo bumango itong ginigisa kong chicken giniling. Hindi ako naglagay ng asin kasi nga mamaya lalagyan ko to ng toyo at saka oyster sauce, baka umalat na ng husto. Nung medyo nga lumambot na yung chicken giniling, nilagay ko na nga yung bawang at sibuyas. At nung nagisa ko na nga mga mamis, yung bawang at sibuyas, na ihalo ko na dito sa may chicken giniling, naglagay na ako ng toyo at saka naglagay na rin ako ng oyster sauce, tansya-tansya lang. Tapos nilagyan ko na rin pala ng tubig at saka ng asukal, pampabalance lang ng lasa or ng alat. Tapos tinakpan ko lang, pinakuluan ko lang. Then pagkatapos nga mga mamis nung kumulo na, naglagay lang ako ng slurry. At pagkatapos nga hinalo-halo ko lang mga mamis, nung tama na yung lapot na gusto ko, dun ko na nga inilagay itong ampalaya na hiniwa ko ng maninipis. Alam niyo ba mga mamis, napanood ko lang to sa Black App. Nahirapan na rin kasi talaga ako mag-isip ng ulam araw-araw. Tapos alam nyo naman na paulit-ulit na lang din yung niluluto ko. Kasi nga, bukod sa ayun lang yung pwede sa akin, ayun lang din yung kaya ng budget namin. Tapos ayun, habang nag-scroll ako sa Black App, nakita ko na gantong luto yung ginawa niya sa ampalaya. Kaya sabi ko, ganto na lang din yung lutuin kong ulam. And in fairness mga mamis, ang sarap naman niya. Isang ampalaya lang yun mga mamis na malaki, tapos halagang 100 pesos na giniling, pero napakadami na nun, kaya naulam namin yun hanggang kinabukasan. Natapos ko naman ang lutuin yung ulam namin mga mamis, sunod ko namang inasikaso itong chicken breast na nabili ko, dahil nga wala na ako nakitang chicken breast fillet doon, ito nga ako na lang ang nag-fillet neto. Ito naman mga mamis, kaya ako naman talaga to tinanggalan din ng buto, tapos ganito nga ginawa ko, finlat-flat ko, dahil wala naman akong meat tenderizer, kaya ginamitan ko na lang ng kamao ko, kasi kinabukasan, magluluto naman ako ng chicken alaki. Niready ko na yung chicken breast na yan mga mamis para nga kapag lulutuin ko na siya, lalagyan ko na lang siya ng breading. Pero sabi ko nga sa inyo, dahil marami-rami nga yung naluto ko na ginisa kong ampalaya na meron chicken giniling, sa pangatlong araw ko na nailuto yan. Dahil hindi pa nga tapos yung pinapaikot ko sa washing mga mamis na mga short namin, pero binabanlawan ko naman na dito nga muna tayo sa mga binili ko online para kay Atina. Ito naman ay kadagdagan pa rin sa mga gamit niya mga mamis pang pasok. Itong una na to mga mamis, na mga nakikita nyo mga itim na to, cycling short to mga mamis. Bali nabili ko nga to sa Shein. Tapos 6 pieces na siya. Muntikan ko nga makalimutan mga mamis na kailangan niya to kasi wala na rin talaga siya mga cycling or nagluwagan na rin talaga sa kanya dahil nga matagal na yung mga yon. Tapos bumili na nga din ako ng mga lagay niya ng ballpen niya, ng mga correction tape niya. Tapos binilang ko na din pala siya ng mga keychain na lahat kulay pink din. Isa kasi yan sa pinangako ko kay Atina mga mamis. Ang sabi ko sa kanya, kapag nabili ko na lahat ng mga dapat nabilhin sa kanya para sa pasukan or gagamitin niya sa school, bibilan ko na siya ng mga keychain. Hindi naman niya ni-request yan mga mamis. Ako lang talaga yung nagsabi kasi nga si Atina mga mamis, mahilig talaga siya sa mga keychain. Pero ngayon nga yung mga binili kong keychain ay yung mga kulay pink. Pero marami talaga siya mga keychain na kung ano-anong klaseng keychain at iba-ibang kulay. Pagdating naman sa keychain mga mamis, hindi talaga yan siya mapili sa kulay at saka sa design. Basta nakita niyang keychain yan, gustong-gusto niya yan. Pero ako lang kasi talaga gusto ko kulay pink para kapag sinabit niya sa mga bag niya, sa wallet niya or sa lagay niya ng mga ballpen niya, puro lahat kulay pink. Inayos ko nga lang din yung mga gamit na dala namin ni Atina nung umuwi kami doon kila mama kasi nga may binigay si mamang mga una na square. Gagamitin ko talaga sana yan dito sa upuan kasi nga saktong-sakto lang. Kaya lang nagustuhan ni Atina, ilalagay daw niya doon sa kwarto yung mga unan kaya binigay ko na lang. Bumalik na nga ako dito sa may CR mga mami
mamis para nga linisan na itong drum. Bali natapos na ako magpaikot ng mga short namin ni Athena sa washing. Nakadrain na yan mga mamis, inaantay ko lang na mag-drain pa ng gusto para hindi ko napipigain tapos isasampay ko na. Hindi kasi pwedeng hindi linisin tong drum mga mamis kasi madumi talaga siya at marami talagang alikabok. Sa mga oras nga na to mga mamis, inasusubok na naman yung katawan ko sa pagyuko-yuko. Yung pinakaloob na nga lang mga mamis yung talagang sinabon ko kasi nga gagamitin namin yung tubig pang hugas-hugas ng plato. Pero yung labas ng drum talagang tubig lang, binanlawan ko lang. Pero yung pinakapwetan, kinuskus ko talaga siya mga mamis kasi nga ilalapag ko dito sa may carpet namin sa kusina. Baka madumihan yung carpet namin. Dito ko na nga inilagay sa may kusina namin itong drum na to dahil hindi na talaga kasya doon sa CR namin. Yung una talaga naisip ko na ilabas na lang yung washing tas itong drum na lang ipalit. Kaya lang baka kinabukasan pagising namin wala na yung washing dahil alam nyo naman na wala na kami ng basahan or carpet dyan sa may terrace. At dahil nga naramdaman ko mga mamis na medyo sumakit yung tagiliran ko sa paglilinis ko ng drum or after ko maglinis ng drum, hindi na nga ako nakapag-video ulit at kumain na ako at hanggang dito na lang tong vlog na to.